Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos, tinuya ni Siwon si Sun Wukong, ang kanyang tinig ay puno ng pang-uuyam at yabang. Saad pa ni Siwon, "Hay naku, nilutes mo talaga ang problema ko sa paghahanap sa'yo. Dapat bang magpasalamat ako sa'yo sa pagpunta rito? O tatawanan na lang kita sa harap ng lahat ng ito?" Nang marinig ang mapanghamong mga katagang yon, halos sumabog sa galit si Sun Wukong. Agad niyang inipon ang nag-aalab na enerhiya sa kanyang espada, habang sa kanyang isipan ay nagliliyab ang paghamak sa kayabangan ng binata. Talagang tatayain kita ng pinong-pino, at ipapaalala ko sa kanya ang tunay na lugar na dapat niyang kinalalagyan, bulong niya sa sarili, puno ng matinding puot. Samantala, gumuhit ang nakakalokong ngiti sa labi ni Siwon, tila isang demonyong nagtataglay ng tiwala sa sarili. "Sa tingin mo ba talaga, mapuputol mo ang aking sandata?" wika niya, puno ng kumpiyansa at pang-uuyam. Sa isang iglap, agad niyang ginamit ang kanyang bagong sandata. Mabilis na nagkawatak-watak ang espada ni Sun Wukong, tila isang marupok na papel na nilapan ng hangin. Napanganga si Sun Wukong, nagulumihanan sa gulat, habang ang kanyang puso ay kumakabog sa kawalan ng paniniwala. Mabilis na ikinumpas ni Siwon ang kanyang kamay, at mula rito ay kumawala ang mga sinulid na kanyang kontrolado. Muntik nang mahatak si Sun Wukong, ngunit sa walang pagdadalawang isip, ginamit niya ang kanyang bilis. Dali-dali siyang sumibad pa atras, lumilikha ng distansya, habang pinagmamasdan ng binata na iwinawasiwas ang mga sinulid na tila buhay na nilalang. "Ang galing ng pag-iisip mo," saad pa ni Siwon habang papalapit, ang kanyang tinig ay parang bulong ng kapalaran. "Gumamit ka ng ibang espada para walang makitang ebidensyang may iwan, tuso, ngunit walang saysay." Pagkatapos, iniunat ni Siwon ang kanyang mga kamay paitaas, at mula rito ay naglunsad ng pag-atake gamit ang mga sinulid. Kasabay nito ang kanyang mapanghamong mga kataga. "Tingnan natin ngayon, kung hanggang kailan ka tatagal nang hindi ginagamit ang iyong totoong sandata." Sa mabilis na galaw, ginamit ni Siwon ang kanyang footwork upang makuha ang momentum. Nag-channel siya ng bughaw na enerhiya sa mga sinulid, at sa isang iglap, pinakawalan niya ang mabagsik na atake, diretso sa direksyon ni Sun Wukong, na para bang ang mismong hangin ay nagbabalak siyang paslangin. Nang makita ito, agad na naghanda si Sun Wukong, sabay kagat ng kanyang ngipin, ang galit ay bumalot sa kanyang buong katawan. "Putya, saan kaya ito tatama, kaliwa o kanan?" saad niya. Habang ang kanyang mga mata ay umiikot, sinusuri ang paligid na tila nagiging labirinto ng panganib. Mula sa lahat ng direksyon, dumating ang mga sinulid na nababalutan ng bughaw na enerhiya. Napatigil si Sun Wukong, naguguluhan, ngunit wala siyang oras para mag-isip. Agad niyang inihanda ang kanyang depensa, sapagkat ang banta ng sinulid ay papalapit na, handang lamunin ang kanyang buong pagkatao. Samantala, palihim na pinanood siya ni Siwon ng seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Sun Wukong, kaya ang plano niya ay balutin ang sarili niya ng pinahusay na protective energy at mag-focus sa depensa at pag-iwas, saad niya sa isip, puno ng malamig na kalkulasyon. At nang mapagtanto lahat yun, agad niyang ikinilos ang kanyang kamay, nagliwanag ito sa bughaw na enerhiya, kumikislap na parang kidlat na nakapaloob sa kanyang palad, habang mahigpit niyang hawak-hawak ang mga sinulid. "Kung ganun pala," bulong niya, "ipapakita ko sa kanya ang itsura ng isang tunay na divine attack mula sa isang sikretong sining na hindi niya kailanman mauunawaan." Doon, ang mga sinulid ay nagtipon, nagugat, at naging isang mas malaki, mas makapangyarihang hibla. Unti-unti itong humubog, hanggang sa mabuo ang anyo ng isang sibat na kumikislap sa liwanag ng bughaw na enerhiya. Ito ang unang teknik, ang Flawless Divine Thread Art, isa sa mga pinakatatago at pinakabanal na sining ng Divine Maiden Sect. Umugang ang atake, dumadagundong na parang kulog, at mabilis itong dumaan sa tabi ng ulo ni Sun Wukong. Ramdam na ramdam niya ang puwersa ng Enhanced Thread Strike, tila pinunit ang hangin at iniwan siyang nanginginig. Napaluhod siya sa isang tuhod, ang kanyang mukha ay namumukod sa sakit ng pakawala ng tainga, at ang kanyang puso ay nabalot ng pagkamangha at takot. "Dahil umabot na tayo dito, wala nang saysay magtago," wika ni Siwon, malamig at puno ng paghamak. "Nawalan ka na ng isang tainga, kaya dapat, sa simula pa lang, ipinakita mo na ang tunay mong kulay." Nang marinig ang mga katagang yon, nagngingit-ngit sa galit si Sun Wukong, agad niyang inabot ang kanyang pangunahing espada, ang totoo niyang sandata, at hinugot ito mula sa kaluban sa kanyang likod. Sa walang pagdadalawang isip,
Buong lakas siyang sumugod sa direksyon ni Siwon, habang ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw, tumahimik ka, papatayin kita. Nababalutan ng nag-aalab na enerhiya ang kanyang espada, kumikislap na parang apoy na handang sumunog sa lahat ng haarang. Alam niya na ang complete energy sword ay kayang talunin lamang ang kapareho o higit na atake, ngumisi siya sa sarili, puno ng pagmamataas, hindi magkakaroon ng ganoong sining ang isang tulad niya, bulong niya, tiyak sa kanyang panalo. Habang papalapit ang matalim na dulo ng kanyang espada kay Siwon, akala niya ay panalo na siya, ngunit biglang nagbago ang lahat, agad na inayos ni Siwon ang kanyang depensa, nagkabanggaan ang espada at ang mga sinulid, at mula sa kanilang sagupaan ay sumabog ang pintuan ng gusali sa loob, nagpakawala ng alikabok at dagandong na tila lindol. Nang lumipas ang alikabok, makikita ang mga pan-amy na sandata ng Iron Hall na nakasabit pa rin sa pader. Hindi natinag, si Sun Wukong naman ay napawrong, napaubo ng dugo, at lubos na naguguluhan sa bilis ng pangyayari. Ano ang nangyari kanina? Saad niya, puno ng pagtataka, habang humihingal at namimilipit mula sa kanyang panloob na pinsala. Samantala, ang bida ay nagliwanag ng bughaw na enerhiya sa kanyang kamay, nakatayo si Siwon ng matuwid, parang isang Diyos na bumaba sa lupa, habang ginagamit niya ang pangalawang teknik ng Flawless Divine Thread Art, ang Circle Guard. Ang mga sinulid ay nagsanib, nag-ikot, at naging isang kalasag na perpektong pangdepensa, kumikislap na parang kristal na hindi matitinag. Paano nagawa ng mga sinulid ang kalasag na yun? Bulong ni Sun Wukong, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dagdag pa niya, puno ng pagkabigla, bakit mo gagamitin ang mga sinulid para maging isang depensa? Bago sumagot, marahang pinagpag ni Siwon ang alikabok sa kanyang damit, tila walang pakialam sa bigat ng laban, saad pa niya, puno ng panunuya, dahil masyado kang mahina, ang pag-atake mo gamit ang iyong espada ay walang saysay. Pagkatapos, agad na nagtipo ng bughaw na bowl ang enerhiya sa kamay si Siwon, dahilan upang magliwanag ito na parang bituin sa gitna ng dilim, pero masyado pang maaga para sumuko, wika niya, puno ng paghamak at malamig na tiwala. Dito, mariin niyang inilahad ang kanyang ginagawang atake, iba ito sa simpleng Iron Guard, na nagpapatigas lang ng balat, ang Divine Maiden Sect's Flawless Divine Thread Art ay ganap na naiiba, isang sining na hindi mo kailanman mauunawaan. Iniayos niya ang kanyang sandata, at sa kanyang alaala ay bumalik ang katotohanan. Ang mga sinulid na ito ay pumapalibot at nagpapatibay sa anumang bagay, parang baluti ng Diyos, mukha itong ordinaryong hibla, ngunit gawa ito sa sky metal, isang material na kasing tigas ng langit, pinatibay pa ng kanyang sining, kaya nitong harangan ang halos lahat ng teknik, kahit pa ang isang thunder bomb. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang mabagsik na atake, malutong itong tumama sa balikat ni Sun Wukong, dahilan upang siya'y mapa-atres, mapaluhod, at mapaubo ng dugo. Sa sandaling yun, lubusan na niyang naunawaan ang totoong panganib na kinakaharap niya. Halimaw, isa kang halimaw, saad niya, nanginginig ang tinig, puno ng takot at pagkawasak ng loob. Dahan-daang humakbang pasulong si Siwon, ang kanyang aura ay napakalakas, nakapanghihina ng loob, at tila bumabalot sa buong paligid, taas noo niyang tiningnan si Sun Wukong na nakaluhod, habang ang kanyang mga mata ay matalim na parang espada, para sa isang taong ang yabang kanina. Ang hina pala ng mga kasanayan mo, saad niya, puno ng presensyang mapanindak. Siya ay isang halimaw, mariing sambit ni Sun Wukong sa kanyang isip, napupuno ng panghihina at puot ang kanyang damdamin. Paano nagkaroon ng ganitong napakalakas na kapangyarihan ang isang mahinang tulad niya? Ngunit bigla siyang natigilan ng kalmadong hinawakan ni Siwon ang kanyang balikat. Huwag kang magpakita ng ganyang takot, bulong niya, hindi kita pwedeng patayin dito. Ihahatid lang kita sa Law Enforcement Hall, at doon mo pagbabayaran ang lahat ng kasalanan mo. Pagkatapos, ngumisi si Siwon ng malamig, habang ang kanyang mga mata ay naging mapanlikha at matalim, tila naglalarawan ng kapalarang hindi matatakasan, pero hindi kita pwedeng paalisin ang walang regalo mula sa akin, dapat mong matikman ang parehong leksyon na ibinigay ko kay Lee Ho-song. Nang marinig ang mga katagang yun, nanlaki ang mga mata ni Sun Wukong, agad niyang naalala ang nakakagimbal na sinapit ni Lee Ho-song, napasinghap siya, at mariing sinabi, mas gugustuhin kong mamatay kaysa maging isang lumpo. Pilit niyang itinayo ang kanyang sarili, habang sa kanyang isip ay mariing nagbitiw ng sumpa, hindi ko siya papayagan, hindi niya pwedeng sirain ang aking martial core.
Habang inaayos ni Siwon ang kanyang atake, bigla siyang natigilan nang makita niyang sobrang bilis na sumibad pa itaas si Sun Wukong, tumakas ito sa bubong, at naglaho sa dilim na parang anino. Habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip mula sa butas na tinakasan ni Sun Wukong, mariing napasambit sa isip si Siwon, "Hinamon mo pa talaga ako sa labanan hanggang dulo." Tumingala siya, malamig ang tinig, "Ngayon, dinadaganan mo pa talaga ang trabaho para sa akin." Samantala, sa kagubatang puno ng kawayan, makikitang tumatakbo ng palihim si Sun Wukong, namimilipit siya mula sa bigat ng pinsala at sugat, mariin niyang sinabi sa isip, "Ang kahihiyan ay mas masakit, tumakas ako mula sa isang mahina." Ngunit agad niyang naalala ang matalim na mga titig ni Siwon, ang mga mata yun ng isang demonyong martial artist, wika niya habang nakahawak sa sugat sa gilid. Huminto siya sandali, humihingal, naghahanap ng lakas. "Inilagay ko ang lahat ng enerhiya ko sa aking pagtakas," saad niya, habang sinisilap ang kanyang likod, "Siguro sa distansyang ito, hindi na niya ako masusundan pa." Dahan-dahan siyang naglakad palayo, nag-iisip ng plano, habang tinitingnan ang kanyang espada na puyol, mariin niyang sinabi, "Hindi na ako tatanggapin ng Merem Alliance, wala na akong pagpipilian kundi ang pagsali sa isang unorthodox faction." Ngumisi siya, tila may masamang binabalak, "Sa isang tulad ko na hindi nasakop ng alliance, at sa mga impormasyong hawak ko, tiyak makakakuha ako ng magandang posisyon." Ngunit natigilan siya nang marinig ang isang boses, pamilyar, malamig, at bumasag sa katahimikan ng paligid. "Kahit bumalik ka mula sa hinaharap, Sun Wukong, isang taksil ka pa rin, hindi ka talaga nagbabago," panunuyang sambit ng boses. Nang marinig yun, mabilis na sumugod si Sun Wukong, puno ng galit at desperasyon, gamit ang kanyang putol na espada, ngunit hinaranggan siya ng kawayan, ngumisi si Siwon, puno ng pang-uuyam, "Hay naku, mas tanga ka pa pala sa inakala ko, sa lugar na ito ka pa tumakbo para tumakas." Dagdag pa niya, habang nagliwanag ang kanyang ngiti sa kasamaan, "Alam mo bang espesyal ang kagubatang ito? Ang mga kawayang ito ay mas matibay kaysa sa tingin, ito ang Black Bamboo Grove." Mabilis na sumibad pabalik si Sun Wukong, naghahanap ng distansya, "Putya, wala na akong lakas para gamitin ng maayos ang aking espada gamit ang sword energy," saad niya. Pagkatapos, buong loob siyang sumugod ng diretso, isang atake lang, isang thrust para tapusin ito, bulong niya sa isip. Nakaharap niya si Siwon, na kinokontrol ang mga sinulid, "Pupuntiryahin ko ang kanyang puso," mariin niyang sinabi sa sarili. Ngunit may kakaiba. Bakit ako nakatingin pababa? Agad siyang tumingala, at nakita ang kanyang paa na nakalipad sa ere, nagugulumihanan siya, nakatitig sa sariling paa. Sa sandaling yun, mabilis na iginalaw ni Siwon ang kanyang mga kamay, ginamit niya ang kanyang sandata, pinalipad si Sun Wukong palayo, tumama ito sa lupa ng malakas, gumulong-gulong sa kawalan. Ngunit agad damapo ang mga sinulid kay Sun Wukong, binalot ang kanyang katawan, inipit ng husto. Napahiyaw siya sa matinding sakit. Ang sandata kong ito ay may kakaibang ugali, anang bida, habang papalapit, kapag nahuli na ang isang bagay, hindi na niya pinakawalan. Habang nagpupumigla si Sun Wukong, napansin niyang ang mga sinulid ay nababalutan ng kakaibang enerhiya. Ano? Innate core energy ba ito? Doon niya naunawaan ang lahat, kung bakit kakaiba ang mga sinulid, nakabitin siya sa hangin, ganap na walang magawa. Dahil sa takot na mamatay, agad siyang nagmakaawa, "Ipagpatawad mo ako, patawarin mo ako ngayong isang beses lang, na wala ako sa pag-iisip." Matalim na tinitigan ni Siwon ang bastardo, "Isa kang uod," pangungutya niya. Agad niyang pinalaya si Sun Wukong mula sa pagkakagapos, bumagsak ito, mapasubasob sa lupa, "Huwag mo nang ipapakita ang mukha mo sa harap ko, habang nabubuhay ka," dagdag pa ni Siwon. Tumalikod si Siwon, naglakad palayo, mula sa likod, makikitang yumuyukod si Sun Wukong sa lupa, ang isipan puno ng pangalan, "Lord Tang Klanyang Master, maraming salamat," saad niya. Habang naglalakad si Siwon, nakita ni Sun Wukong ang nakatalikod nitong likod, puno ng openings para atakihin, ngumiti siya, puno ng panlilinlang, sa walang pagdadalawang isip, sumugod siyang muli, ang patalim na katuon sa likod ng binata. "Dapat mong matutunan ang leksyong ito sa iyong susunod na buhay, tanga," sigaw niya, "kapag ibinaba mo ang iyong depensa, tapos ka na." Ngunit biglang may tumama sa kanyang balikat, isang maliit, nakatagong panaksak, natigilan siya,
nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Doon, makikita ang formless dagger na kulay lila ni Siwon, ang dahilan ng pagbutas sa balikat ni Sun Wukong. Ito ang divine artifact kanyang huling ginawa at daladala ni Siwon mula sa kanyang pagregress sa nakaraang buhay. Huwag kang mag-alala, anang bida, hindi man lang lumingon, malamig ang ekspresyon, hindi na ako nagugulat, sinipat niya ito, ang kanyang mga mata malamig na parang yelo, ngunit matalim, ang kanyang katawan ay nagliliyab sa kulay lilang enerhiya, gamit ang pangalawang core, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng presensya, habang sinasabi ang mga katagang, simula pa lang, hindi na ako naniwala sa iyo.